路地裏の花のような都会の長寿のような美しく生きてるその姿は誰かの道をAyon kay Koichi, ang isang lipunang karamihan ay may quirk ay maaaring mauwi sa isang mapanupil na sistema. Dahil sa malayang paggamit ng iba't ibang quirks, posibleng magdulot ito ng kaguluhan, kaya may mga taong pinipiling mamuhay ng tahimik at hindi gamitin ang kanilang kapangyarihan. Samantala, ang mga heroes lamang ang may pahintulot na gamitin ang kanilang quirks para sa ikabubuti ng mundo at sila ang iniidolo ng karamihan. Ngunit sa realidad, hindi lahat ay pwedeng maging hero. Dahil dito, may mga ordinaryong tao na gumagamit ng kanilang quirks upang makatulong sa paraan na kaya nila. Sila ang tinatawag na vigilantes, mga umaakto bilang heroes kahit walang lisensya. Isa na rito si Koichi, isang vigilante na kilala bilang The Crawler. Sinabi ng captain sa mga kababaihan na oras na ng kanilang practice at nagsimula ito sa running exercise. Pinayuhan din niya sina Mio at Yu na mag-stretching muna upang maiwasan ang injury. Nagtaka ang dalawa kung bakit wala si Pop sa practice ngayong araw, ngunit ipinaliwanag ng isa na nasa Osaka ito dahil sumali sa isang program para i-promote ang mga local idols. Sa likod nito, pinagsabihan pala ni Makoto si Yu na huwag ipaalam kay Mio ang tunay na dahilan dahil posibleng magselos ito. Ayon kay Yu, hindi na nasamahan ni Makoto si Pop dahil sa pagiging abala niya, at kumpiyansa naman siyang kaya ni Pop ayusin ang sariling schedule, lalo na't kasama nito ang kanyang manager na si Koichi. Makikitang namimili ng pagkain si Koichi, ngunit hindi niya namalayan na umalis na ang tren na kanilang sasakyan. Dahil dito, mabilis siyang tumakbo upang habulin ito. Samantala, tinawagan ni Pop si Makoto at ipinaalam na hindi nakasakay si Koichi sa tren. Ngunit pagdating ni Pop sa Shinagawa Station, laking gulat niya nang makita si Koichi sa pagbukas pa lamang ng pinto ng tren. Ikinwento ni Koichi na sinubukan niyang kumapit sa tren at sa mismong sandaling muntik na siyang mahulog, bigla na lamang naging parang magnet ang kanyang mga palad. Nagtanong si Pop kung ang kanyang quirk ba ay pansamantalang nag-invert sa sitwasyong iyon at kung nangyari na ba ito dati. Sumagot si Koichi na posibleng nangyari na ito noon nang hindi niya namamalayan, katulad ng kakayahan niyang gumawa ng curve movement habang ginagamit ang kanyang quirk. Makikita ang pagkamangha ni Koichi sa pagkakatuklas niya ng isang bagong teknik. Pagkababa nila ng tren, agad na sinubukan ni Koichi ang kanyang bagong teknik at dumikit sa isang pader. Ngunit pinigilan siya ni Pop at sinabing gawin na lamang niya ito pag uwi nila. Maya-maya, may isang babaeng napasigaw matapos saktan ng isang lalaki. Hinabol naman ni Fatgum ang sospek habang may hawak na takoyaki. Sa gitna ng habulan, pinaputukan ng lalaki si Fatgum dahilan upang mabitawan nito ang dalang takoyaki. Gayunpaman, nagawa ni Fatgum na pigilan ng bala gamit ang kanyang palad. Dahil dito, hinawakan niya ang lalaki at ilang beses itong pinitik sa mukha bilang parusa. Nagreklamo ang lalaki at sinabing minsan lang naman niya itong binaril, ngunit sagot ni Fatgum, mas marami raw ang natapong takoyaki. Biglang nagsalita si Koichi at sinabing nagawa niyang mailigtas ang mga takoyaki. Dahil sa pagkakonsensya ni Fatgum, binigyan niya ng takoyaki ang lalaki bilang kabayaran sa paulit-ulit na pagpitik sa kanya. Nagpasalamat si Fatgum kay Koichi sa kanyang ginawa at tinanong kung saan sila papunta. Sinagot naman ni Koichi na patungo sila sa isang lugar na tinatawag na SS Mall. Itinuro ni Fatgum ang tamang direksyon at pinaalalahanan silang mag-ingat. Pagdating nila sa mall, tinawag sila ng isang babae at nagpakilalang si Monica Kaniyashiki, ang official idol ng Konidoge. Dahil sa pagiging mahinahon ni Koichi at Pop, nagbiro si Monica kung gusto ba nilang masipit gaya ng isang crab, sabay ipinagmalaki ang kanyang catchphrase na, "Hey kay crab." Binati rin ni Monica ang iba pang mga bisita, habang naiwan namang tulala sina Koichi at Pop sa kanyang biglaang pagdating. Dumating si Fatgum sa mall kung saan naroon sina Koichi at nakipagkita kay Sukauchi. Ipinakita rin ng mga security footage ng buong building dahil may inaasahang drug deal na magaganap sa lugar. Layunin nilang imbestigahan ang bawat kilos ng mga tao upang matukoy kung sino ang magtatangkang mag-distribute ng droga sa loob ng mall. Bilang bahagi ng operasyon, inutusan ni Sukauchi ang personnel na nagbabantay sa CCTV na pagmasdan ng mabuti si Pop. Ipinamalas ni Pop ang kanyang masiglang performance na labis ikinatuwa ng kanyang mga fans. Ibinahagi rin niya na ang Naruhata branch ng Marconi Department Store ay may monthly free concert na mas lalong nagpasaya sa mga tao. Matapos ang performance, naglibot muna sina Koichi at Pop at humanga sa mga local delicacies ng lugar. Maya-maya, tinawag sila ni Monica na noon ay nakasuot ng crab mascot suit. Binigyan niya ang dalawa ng Konidoge's crab box lunch at ipinaalala na maghanda na siya para sa kanyang stage performance.
Mabilis siyang tumakbo patungo sa backstage, ngunit bigla siyang huminto at sinabing sumakit ang kanyang tiyan, kaya't nagpas siyang magpunta muna sa banyo. Habang lumilipas ang oras, makikita ang pag-aalala ng staff dahil hindi pa rin bumabalik si Monica. Samantala sa Naruhata, dalawang lalaki ang makikitang mabilis na tumatakbo nang biglang may humarang sa kanilang dinaraanan, isang puting tela na pagmamay-ari ng pro-hero na si Eraserhead. Sa desperasyon, gumamit ang dalawa ng trigger drugs at nag-transform bilang mga grasshopper na mas kilala bilang Hotte Brothers. Sinubukan nilang atakehin si Eraser, ngunit nang gamitin nito ang kanyang quirk, agad na nawala ang kanilang mga kapangyarihan, dahilan upang madali silang mahuli. Ayon kay Sukauchi, may nagaganap na bentahan ng droga sa Naruhata at kinakailangan niya ang tulong ni Eraser. Dagdag pa niya, may mga ulat din ng human experimentation sa lugar na tinatawag na Villain Factory, at inaasahang si Eraser ang mga ngalap ng local intelligence tungkol dito. Nag-alinlangan si Eraser at sinabing mas sanay siya sa combat kaysa sa investigasyon, ngunit ipinaliwanag ng babae na siya pa rin ang perpektong tao para sa misyon dahil sa kanyang mga underground contacts. Ipinakita ni Eraser ang ilang litrato sa dalawang sospek at agad nilang nakilala ang nasa larawan, si Kamayan, na ikinagulat nila dahil matagal na raw itong nawawala. Ipinaliwanag ni Eraser na si Kamayan ay nahuli ni Captain Celebrity noong nakaraang summer bilang isang giant villain at kasalukuyang nasa police hospital para sa observation. Gayunpaman, iginiit ng dalawa na hindi naman talaga lumaki si Kamayan, maliban na lamang kung gumamit ito ng mas malalang uri ng trigger. Ayon sa kanila, 6 na buwan na ang nakalipas nang maging malaking isyo ang naturang trigger, isang droga na nagiging sanhi ng pagkawala ng kontrol ng mga gumagamit nito. Ipinagmalaki pa ng dalawa na ang trigger na ginamit nila ay galing umano sa isang normal pharmaceutical distributor. Agad namang kinontra ni Eraser at sinabing wala naman silang lisensya para magbenta ng pharmaceuticals na ikinataranta ng dalawa at pilit pang nagpalusot. Dahil dito, tinanong ni Eraser ang tungkol sa mas malalang uri ng trigger, kung sino ang nagbebenta nito at kung saan ito nanggagaling. Bilang kapalit ng impormasyon, nangako siya na gagawan niya ng paraan upang makausap nila si Kamayan. Sa huli, tinanong ni Eraser kung narinig na ba nila ang tinatawag na crab route. Nagpasalamat ang lalaki kay Pop dahil siya ang pumalit kay Monica sa oras ng kanyang pag-alis. Tinanong ni Koichi kung ayos lang ba ito dahil ibang tao ang papalit sa kanilang official idol. Ipinaliwanag ng lalaki na ang totoong trabaho ni Monica ay traveling sales at bumibili ang mga tao kapag naroroon si Monica. Ngunit may problema, minsan ay umaalis si Monica sa kalagitnaan ng trabaho, tulad ng nangyari ngayon. Sa women's bathroom, nakipag-usap si Monica kay Fatgum sa linya at tinanong kung pagkatapos nito ay maaari na siyang pumunta sa stage, sabay sabi na may mas importanteng bagay siya bilang idol kaysa maging pulis. Nagsalita rin si Sukauchi at ipinaalam kay Monica na undercover na ang mga kahon ng Konidoge merchandise ay nasa mall entrance na. Sinabi niya na kapag nakumpirma nilang may droga ang mga ito, sisimulan na nila ang raid, ngunit mag-isa muna si Monica hanggang sa dumating ang tamang oras. Kampante naman si Monica sa kanyang pagiging undercover at agad nagsimula sa kanyang misyon. Sa police station, ipinaliwanag ni Sukauchi ang kanilang investigasyon kung paano nakakalusot ang supply ng illegal drugs sa mga lehitimong produkto at kung paanong pinaplano ang distribusyon nito sa bawat customer. Sa madaling salita, inaabuso ng mga kriminal ang mga pamamaraang pangdistribusyon ng mga legal na negosyo. Naalala rin ni Sukauchi ang sinabi ng kanyang kasamahan na hindi lang ito simpleng usapin ng droga. Hindi lang pera ang kanilang goal at ang paraan ng operasyon nila ay tila paghamak sa economic system. Hindi natuwa si Fatgum dahil ayon sa kanya, mahirap hulaan ang galaw ng mga kriminal na hindi inuuna ang kita. Dagdag pa ni Sukauchi, kung mahuhuli nila ang mga ito sa kalagitnaan ng illegal na gawain, malaking hakbang ito para ipasara ang factory. Nasa lugar na si Monica, tahimik na pinagmamasdan ang bawat kilos ng mga trabahador. Hindi nagtagal, kumilos na rin siya at kinausap ang mga ito sa normal at kalmadong paraan na para bang isa lang siyang regular na empleyado. Sinabi niya na may posibleng nahalong problema sa ilang produkto at inutusan siya na i-double check muna ang mga ito bago ipadala. Namangha si Sukauchi sa husay ni Monica, kahit saan siya ilagay, natural siyang makipag-usap at hindi kainahinala. Ipinaliwanag pa ni Monica na ang Konidoge ay may iba't ibang klase ng crab products, ngunit pare-pareho ang packaging para sa shipment, ibig sabihin, walang paraan para malaman kung ano talaga ang laman ng bawat kahon. Isa-isang inis ka ni Monica ang mga barcode hanggang sa tumunog ang isa. Nakumpirma niyang may kakaiba sa kahon, ngunit nang buksan ito ay tila normal lang ang laman. Nang suriin niya ng mas mabuti, napansin niya ang itim na kulang packet sa loob.
Kasabay nito, isang lalaki ang lumapit at nagtanong kung ano ang problema, sabay sabing hindi na maaaring ibenta ang kahon dahil nabuksan na ito. Dito na tinutukan ni Monica ng baril ang lalaki at tinanong kung sino talaga siya. Sinubukan pa nitong magpalusot, ngunit sinabi ni Monica na kilala niya ang lahat ng nagtatrabaho sa lugar. Agad niyang inireport na may kainahinala siyang kaengkwentro at hawak na rin niya ang ilang ebidensya, kabilang ang delivery address na nakasave sa tablet. Biglang nag-iba ang itsura ng lalaki, nagkaroon ng dilaw na lomet sa kanyang mukha. Susubukan sana siyang barilin ni Monica, ngunit kumilos ang lalaki ng sobrang bilis, parang si Flash, at naaga ang baril at tablet. Agad namang inireport ni Monica na isang villain ang kanyang nakaharap, kaya mabilis na dumating sina Fatgum at ang mga pulis. Pinahinto ng mga pulis ang lahat ng gawain, at kahit ang villain ay itaas ang kanyang mga kamay at binitawan ang baril. Ngunit sa mismong sandaling iyon, nagliwanag ang kanyang kamay at mabilis siyang may pinindot sa tablet na tila may inactivate. Ilang sandali lang, kusang gumalaw ang mga robot crab na ginagamit ng mga trabahador at bigla nitong inatake si Fatgum, tinutulak siya paatras hanggang bumangga sa mga naipong produkto. Samantala, sa loob ng mall, ipinapaliwanag ng lalaki sa mga customer kung paano nadidistribute ang kanilang mga produkto sa iba't ibang panig ng Japan. Gayunpaman, naiinis na ang mga tao dahil ang gusto talaga nila ay kumanta si Pop Step, hindi ang makinig sa mahabang paliwanag. Bigla na lamang nag-alarm ang suot niyang crab robot na agad nakatawag ng pansin ng lahat. Sinubukan ng mga crab robot na sipitin si Fatgum at nang handa na sana niya itong sapakin, pinigilan siya ni Monica dahil may mga sibilyang nakasakay sa mga robot. Tinangka siyang sipitin ng mga ito, ngunit walang epekto dahil sa kanyang quirk na fat absorption. Agad namang kumilos si Monica at gamit ang kanyang quirk na snip clip, pinutol niya ang ilang bahagi ng mga crab robot dahilan para makawala ang mga sibilyan. Dahil dito, malaya nang nakaatake si Fatgum, binalibag niya ang isang robot at tinanggalan ng sipit ang isa pa. Nagbigay ng warning shot si Sukauchi sa villain, at agad namang nagpaalala si Monica na mag-ingat dahil sobrang bilis kumilos ng kalaban. Bigla namang kumilos ang mga natitirang crab robot, tumungo sa truck na may lamang mga produkto, at pinasabog ang kanilang sarili upang sirain ang mga ebidensya. Pagkatapos nito, sinamantala ng villain ang kaguluhan at mabilis na tumakas. Naalala ni Monica na may isa pang robot sa loob ng mall at kapag ito ay sumabog sa gitna ng maraming tao, tiyak na may masasaktan. Hindi na pinatapos ni Fatgum ang kanyang sasabihin, agad niya itong binuhat at tumakbo para pigilan ang nalalapit na pagsabog. Sa loob ng mall, nagsisigaw na si Pop Step dahil sa kusang pagkilos at pagwawala ng crab robot. Kasabay nito, natabunan si Koichi ng mga kahon at napabulalas na kung dala lang sana niya ang kanyang All Might hoodie. Ngunit bigla siyang napahinto nang mapansing ang mga kaong tumapon sa kanya ay puro All Might hoodies na binibente sa mall. Dumating sina Fatgum at Monica at agad nilang namataan ang crab robot. Tumakbo si Fatgum palapit dito habang sinisigawan siya ni Monica na bilasin pa, ngunit sagot ni Fatgum na iyon na ang pinakamabilis niyang takbo. Napansin nila ang isang lalaking mabilis na papalapit sa robot at ito ay walang iba kundi si Koichi. Nang makahabol, tumalon si Koichi ng mataas at kumapit sa crab robot. Natuwa si Pop Step sa kanyang pagdating habang nagpasalamat naman si Koichi sa suot niyang hoodie. Nagtaka si Pop at tinanong kung hoodie niya ba yon dahil alam niyang hindi niya yon dinala. Natawa si Koichi at sinabing medyo kakaiba siya ngayon, suot ang hoodie na may design ng Sutenkoku Tower at pabirong tinawag ang sarili na The Crawler, Tower to Heaven. Halatang naiirita si Pop at tinanong kung paano sila makakaligtas sa sitwasyon ngayon. Sagot naman ni Koichi na may ngiting alanganin, paano nga ba? Habang tumatakas ang kriminal at bago pa niya tuluyang magamit ang kanyang quirk, pinaputukan siya ni Sukauchi sa hita. Agad nila itong nilapitan at pinigilan sa paggalaw, ngunit dito ipinakita ng villain ang isa pa niyang kakayahan, na patigil at bumagal ang galaw ng lahat, na para bang naka-freeze ang oras para sa kanila, habang siya ay nakakakilos ng normal. Kinuha ng villain ang baril ng isang pulis at agad na chinek ang bala, napansing rubber bullets lamang ang laman nito. Ginamit niya ito at pinaputok sa pulis saka kinuha ang baril ni Sukauchi at pinaputok sa kanyang body armor. Isa-isa niya ring ginawa ito sa lahat ng pulis sa paligid. Nang matapos siya, bumalik sa normal ang galaw ng lahat at makikitang ang mga pulis ay tinamaan ng sarili nilang mga baril. Sa huli, nagpaalam ang villain kay Sukauchi na nakadapa at nanghihina bago tuluyan itong mawala sa eksena. May nakitang lever si Sukauchi sa likod ng robot ngunit nang subukan niya itong gamitin, hindi ito gumana. Nag-alala si Monica dahil palapit na ang pagsabog ng robot kaya wala na silang ibang choice. Kumapit si Monica sa braso ni Fatgum at buong lakas siyang inihagis ni Fatgum papunta sa robot.
Gamit ang rocket crab clip, nagawa ni Monica na gupitin ang mga paa ng crab robot gamit ang kanyang paa. Agad nilang nilapitan si Pop Step at pinutol din ni Monica ang robot para tuluyan siyang makawala. Ngunit nag-alarm na ang robot, senyales na malapit na itong sumabog, kaya sinabi ni Monica na dapat na silang tumakbo palayo. Sa gitna ng pag-atres, nadulas si Pop matapos matapakan ng isang papel. Nang makita ito ni Koichi, agad siyang lumapit at niyakap si Pop. Ngunit tila huli na ang lahat, sasambulat na ang robot nang biglang lumitaw si Fat Gum, ginamit ang kanyang malaking katawan para daganan ang robot at i-absorb ang pagsabog. Sinabihan niya si Koichi na hindi na niya kayang pigilan pa, kaya lumayo na sila. Pagkatapos, pinakawalan ni Fat Gum ang naabsorb na pagsabog, at kapalit nito ay bigla siyang pumayat. Makikita ang tuwa ni Koichi at ang mga sibilyan dahil ligtas sila sa pagsabog. May nagtanong kay Monica kung ano ang nangyayari, at sinagot niya na ipapaliwanag niya ito mamaya. Nag-alala naman si Koichi kung kailangan pa ba nilang maghintay dahil paalis na ang tren pauwi. Nagkatitigan sila ng lalaki, at dito sinabi ng lalaki kina Monica na pinauwi na niya ang dalawa dahil siya ang dahilan kung bakit sila nadamay sa kaguluhan. Ngunit sinabi ng payat na Fat Gum na ang dalawang bata ay mahalagang witnesses sa insidente. Ibinigay ng lalaki ang kontak na iniwan ni Pop at nang makita ito ni Sukauchi, nagulat siya dahil ang pangalang nakasulat ay Makoto, ang kapatid niya. Habang nasa loob ng tren, naalala ni Pop Step ang lahat ng buwis buhay na pagligtas ni Koichi para sa kanya. Kaya naman, nauutal pa siyang nagsalita, balak sana siyang pasalamatan, ngunit nang lumingon siya, mahimbing na ang tulog ni Koichi, tila pagod na pagod sa mga nangyari. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ng video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu.